Warahmatullahi wabarakatuh. Lamang sinuon ng lahat ng mga daigdig na wala kapaliparan sa pagkalaan ng laan at mga pangulusugo ng kanyang pamilya sa limang Wala ka pala po doon? Alhamdulillah at ang unang antitipon natin pagkatapos ng pagsasakatuparan natin sa gawa ng yung sa buwan ng Ramadan. So, balikan natin yung mga kaganapan sa buwan na kung saan ito yung itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagsasanay para sa ating mga mananampalataya. Ito ang isa sa mga wisdom, mga hikmah ng pag-aaral natin ay para manumbalik ang ating mga kaiman sapagkat batid natin na ang ating iman ay nadadagdagan at nababawasan malakas at hindi. So, sa pamamagitan ng pag-aayuno ay muli tayong nasasanay para ma-improve yung ating pananampalataya. No? Tinakda ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay tinakda para sa inyo na tulad ng mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takwa o kayo magkaroon ng ano ba yung tinatawag na takwa. Ito ay sinasalin nila sa salitang Tagalog o salitang Pilipino na takot. Pero isa lang yun sa kahulugan ng takwa. Isa lang yun sa mga kahulugan ng tinatawag na takwa. Mula kay Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sinabi niya, at-taqwa khawfun minal jalil. Tinatawag na takwa, ito yung pagkatakot sa Allah. Sabihin, bahagi lang ito ng kahulugan ng takwa, yung takot. Hindi eksakto na yun ang kahulugan niya. Bahagi lang siya. Khawfun minal jalil wa'malu bitanzil, at pagsasakatuparan, pagsasagawa sa mga ipinag-utos ng Allah, sa mga ipinahayag ng Allah. Ng pangalawa, sabihin, yung pagkatakot susundan ng pagsasagawa sa mga ipinag-utos ng Allah. Watma'innu bil qalil, at pagiging kontento sa kung ano man yung kukunti na iyong natatamo. Pagiging kontento. Wal isti'dadu liyawmir rahil, at paghahanda para sa iyong paglikas sa mundo. Ibig sabihin, tayo dito sa ibabaw ng mundo ay naririto para maghanda para sa ating kabilang buhay. Yun ang kahulugan na tinatawag na takwa. So ito yung dinidevelop natin sa pamamagitan ng pag-aayuno. Dinidevelop natin yung pagkakaroon ng takot sa Allah. Pagkakaroon ng takot sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga ipinagutos niya at sa pamamagitan ng pag-iwas sa Kanya mga ipinagbabawal, at pangamba na tayo ay Kanyang parusahan kung gagawin natin yung ipinagbabawal, at pag-asa o takot na hindi natin matamo ang Kanyang gantimpala. Yun yung tinatawag na pagkatakot sa Allah. Iba yung pagkatakot sa nilikha sa pagkatakot sa tagapaglikha. No? Ang kinatatakutan mo ay isang nilikha, ang gagawin mo, iiwasan mo siya. Lalayuan mo siya. Kung kinatatakutan mo. O di kaya naman, patayin mo na lang.
Halimbawa, natatakot ka sa ahas. Natuklaw ka ng ahas. So, anong gagawin mo dun sa ahas? Kung nandyan yung ahas, patayin mo na siya. Kasi natatakot ka na matuklaw ka niya. Ganun. Pero ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo siya po pwedeng iwasan, hindi mo pwedeng layuan, sapagkat wala kang lugar na mapupuntahan na hindi kanya masasaklawan, hindi kanya makikita, hindi kanya maaabot, no? Hindi mo siya mapagtataguan. So anong gagawin mo? Kung kinatatakutan mo ang Allah, ilalapit mo yung sarili mo sa kanya para makaiwas ka doon sa kanyang pagkagalit at parusa. Ilalapit mo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya, pagsasagawa sa kanyang mga ipinag-utos, pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal. Yun ang pagkakaiba ng pagkatakot sa tigapaglikha at pagkatakot sa nilikha. So, huwag natin paghahaluin ang pagkatakot sa Allah at pagkatakot sa kapwa nating nilikha. Yan. So yun ang number 1 na dinidevelop sa pamamagitan ng pag-aayuno. At dinidevelop yung pagiging tapat natin sa Allah. Yung pagiging tapat natin sa Allah, pagiging totoo natin sa Allah. Na sa pamamagitan ng pag-aayuno, ito yung tinatawag na lihim na pagsamba. Ito yung tinatawag na lihim na pagsamba. Ikaw lamang at ang Allah ang nakakaalam. Kaya sinabi ng Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi. Katotohanan, ang lahat ng mga gawain ng mga anak ni Adan ay para sa kanila, maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala dito. Ibig sabihin, yung pag-aayuno natin na ginagawa, wala itong tinatawag na riya. Hindi po pwedeng magkaroon ng pakitang tao ang fasting. Bakit? Kasi ito ay pag-iwas. Pag-iwas. Sabihin na lang ginagawa. Pag-iwas sa pagkain, pag-inom, ay pagtalik sa asawa, at iba pang mga bagay na pinagbabawal sa Islam. Ibig sabihin, ang isang taong nag-aayuno, wala kang makikita sa kanya. Katulad na nagsasala, nakikita mo siya, tumayo siya, nagtapirang, nagroko, nagsujud, nakikita mo siya. Nakikita mo yung ginagawa niya na pagsamba. Pero yung fasting, wala kang makikita. Kasi nga, ito ay pag-iwas. Iwasan mo yung mga bagay na makakasira sa pag-aayuno. Kaya, hindi kahit nasabihin mong magtatago ka, nandun ka sa loob ng kwarto mo, sarado, nandun na mga pagkain, kumain ka na doon. Diba? Lumabas ka, kunwari nagpapasting ka. Pares lang, yung walang nakikita sa'yo, nandun ka, nakita kanila. Wala sila makikitang ginagawa sa'yo na sabihin, kunwari nagpapasting. Hindi mo din sabihin, kunwari nagpapasting. Hindi talaga. Fasting or hindi, dalawa lang yan ang puputan niya. Hindi mo pwedeng magpapakitang tao. Katulad ng ibang mga gawain na mayroon siyang riya, sala, sadaka. Mayroon siyang riya, makikita mo yung ginagawa ng tao. Pwede siyang magpakitang tao. Paggawa ng pagsamba, kunwari, si selfie pa siya, tapos ipopost pa niya sa Facebook. Ay yung fasting, anong mo doon? Anong ipopost mo doon? Yung iftar, oo, pwede. Yung pagkain, nakikita mo, mag-iftar na yun, pwede mong ipakita. Pero yung nagpapasting, wala kang may ipapakita. So, dinidevelop dito yung pagiging tapat sa Allah, na kahit ikaw lang mag-isa, gagawin mong iwasan lahat yung makakasira sa pag-aayuno dahil naniniwala ka na ito ay utos ng Allah at siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Yan, yung pagiging tapat natin sa Allah na nade-develop sa atin sa pamagitan ng pag-aayuno. Yan. At yung ating pagiging sincere. Pagiging sincere natin sa ating pananampalataya na ito ay kumbaga
totoo tayo sa ating pananampalataya. Wala kang iniisip na anuman maliban sa mata mo ang pagkalugod ng Allah. Yun lang. Pagka gumagawa ka ng anumang pagsamba, anumang gawain na pagsunod sa Allah, ay isipin mo na wala kang hinahangad kung hindi ang pagkalugod ng Allah. Hindi ka naghahangad ng pagkalugod ng iyong kapwanlikha. Yan, sapagkat kung iyon ang iyong intention, katiyakan na ang iyong ginagawa ay walang kabuluhan, walang gantimpala. Kung yun ang intention mo na kaluguran ka ng iyong kapwanilikha, ay wala kang anumang matatamong gantimpala. Kaya, yun ang isa na dinidevelop sa atin sa pamagitan ng pag-aayuno. Isang dinidevelop sa pamagitan ng pag-aayuno, yung sabar. Yung sabar na kung saan ay binanggit ito ng Allah ng more than 90 times or 100 times sa Quran. Yung sabar. Na kapag ito ang mawala sa isang tao, pag ito ang nawala sa isang tao, hindi siya magtatagumpay. Hindi siya magtatagumpay. Bakit? Sa lahat ng gawain mo, kailangan mo ng sabar. Pagsunod sa utos, kailangan mo ng sabar. Pag-iwas sa pinagbawal, kailangan mo ng sabar. Ginatnan ka ng pagsubok, kailangan mo ng sabar. So, ang sabar ay nahahati sa tatlo. Sabar sa pagsunod, pagsasagawa sa mga ipinag-utos. Gagawa ka ng pinag-utos, gigising ka sa madaling araw para magsala. Mahirap bumangon. Mahirap bumangon. Mahirap tanggalin yung kumot na nakadagan sa iyo, bigat. Diba? Lalo na pag taglamig. Mahirap talaga. Kung hindi mo sasamahan ng tinatawag na sabar, hindi mo yung magagawa. Hindi mo yung magagawa. Yan ang number 1. Para magawa mo ang mga pinag-uutos ng Allah, kinakailangan mo ng malaking amount ng sabar. Sabar sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Gustong-gusto mo pero bawal. So sabar. Kailangan mo ng sabar. Kailangan mong iwasan kasi pinagbabawal. Yeah. So ito dinidevelop sa fasting. Sabar, gutom na gutom ka na. Pero hindi pa oras ng iftar. Sabar. Tiis. Tiis. Yeah. Sabar kapag ka may mga pagsubok. May sakuna, may kalamidad. Dumarating sa atin. Yun ay kailangan din natin doon ng sabar. Yung dalawa, yung sabar sa pagsunod at sabar doon sa pag-iwas, magkaiba. Alin doon ang mas malaking amount ng sabar na kakailanganin mo? Sa pagsunod o sa pag-iwas? Pag-iwas. Pag-iwas. Ano? Parehas lang. Parehas lang? Para sa akin, hindi. Bakit? Doon sa pag-iwas, wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Diba? So, anong kailangan mo doon na amount ng sabar? Yung pagsunod, halimbawa magsasala ka, gigising ka, babangon ka, maghuhudo ka, maglalakad ka papunta sa masjid. Diba? So, kailangan mo doon ng sa umpisa pa lang hanggang sa matapos yung sala. Kailangan mo ng sabar. So, mas malaki yung amount na kakailanganin mo, mas malaki yung amount ng sabar na kakailanganin mo pag ikaw ay magsasagawa ng mga ipinag-utos ng Allah. Diba? Sa pag-iwas, ano yung mga pinagbabawal?
lumapit. Sino magbigay ng example? Bawal lumapit. Ha? Bawal lumapit. Lumapit sa? Sa dapat iwasan. Huwag mo na lapitan. Hindi nga, ibig sabihin, example lang, ano yung mga bawal? Sa fasting, bawal pagkain. Hindi, yung haram talaga. Kasi yung fasting, hindi naman haram yung pitsong manok. Hindi naman Pagtatali yan. Bawal na. Bawal. Pagtatali. Share mo na, share. Pag? Mahal yan. Zina, halimbawa. Diba? Zina. So, ibig sabihin, pag iiwasan mo siya, kasi yun ang utos ng Allah. Sa Quran, ang sinabi doon ay, la taqrabuz zina. Huwag kang lumapit sa zina, sa pagkikapid. Yun ang utos. Kasi, kapag ka nandoon ka na, nilapitan mo na, ay hindi ka na makaka-atras. Uwi ka. Alam ng Allah yung kahinaan natin. Bahala na. Imbis na sabihin mo na, a'udhu billah. Wala na. Hindi mo na yung mabibigkas. Pag nandoon na, bahala na. Diba? So yan. Nangyari yan sa isang brother natin. Nagbakasyon sa Pilipinas. Nakipagkita siya sa ex niya. Wala. Bahala na. Wala na. Yan siya nakabigkas ng a'udhu billah. Nabigkas niya, bahala na. Nangyari na. Siyempre, nandun na Ano lumapit siya eh? Bahala. Lumapit ka eh. Kaya ang utos ng Allah, huwag kang lumapit. La taqrabuz zina. Yan, iiwasan mo ngayon siya. So, anong gagawin mo? Anong effort ang gagawin mo doon? Wala naman, wala kang gagawin. Huwag kang pumunta. Hindi ka pa mapagod. Di ba? Pagpunta, nakaiwas ka na. Huwag ka na lumapit. Nakaiwas ka. Yun ang susi niya. Diba? Pag nilapitan mo siya, namasahe ka pa, ano ka pa ng kumain pa kayo sa, nagastusan ka pa, kumain ka sa restaurant, tapos nag-hotel pa kayong dalawa. Di ba? Ang laking sunog yung nangyari. Di ba? Tapos kasalanan ang natamo mo. Pero kung hindi ka na kumilos para lumapit doon, nakaiwas ka. Diba? So wala kang effort na gagawin pag iiwas ka. Wala. Patulog ka na lang, okay na. Kaiwas ka na. Diba? So yung pagsasagawa, yun ang kailangan mo ng malaking sabat. Kailangan mo